Hindi ko kailanman inakalang darating ang araw na ang isang simpleng petsa sa kalendaryo, ika-14 ng Pebrero, ay magiging pinakamahalagang araw ng aking buhay. Para sa marami, isa lang itong selebrasyon ng tsokolate, rosas, at mga litrato sa social media. Ngunit para sa akin, ito ang araw na pinili kong ibuhos ang lahat ng damdaming matagal ko nang kinikimkim para sa isang tao, si Vianzi. Maaga pa lang ay gising na ako. Tahimik ang paligid, ngunit ang dibdib ko'y tila may sariling bagyo. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, handa na ba ako? Ilang buwan kong pinagplanuhan ang araw na ito. Hindi ito simpleng sorpresa, ito ay salaysay ng lahat ng alaala, sakit, saya, at pag-asang bumuo sa pagmamahal ko sa kanya. Si Vianzi ang tipo ng taong hindi mahilig sa engranding eksena. Mas gusto niya ang tahimik, totoo, at may lalim. Kaya alam kong hindi sapat ang mamahaling regalo o bulaklak. Ang gusto kong ibigay ay isang karanasang hindi niya kailanman makakalimutan. Nagpaalam ako na magkikita kami sa isang lumang parke, doon kung saan kami unang nagkausap ng matagal, noong pareho pa kaming nag-aalangan at hindi sigurado sa isa't isa. Pagdating niya, simple lang ang suot niya, may ngiti sa labi, at may inosenteng tanong sa mga mata. Bakit tayo nandito? Ngumiti lang ako. Hindi pa oras. Naglakad kami sa parke habang dahan-daang lumulubog ang araw. Sa bawat hakbang, may alaala akong naaalala, ang mga tawanan, tampuhan, at mga gabing halos sumuko na kami. Hindi niya alam na bawat detalye sa paligid ay bahagi ng plano. Pagdating namin sa gitna ng parke, biglang tumigil ang musika sa paligid. Tahimik. Pagkatapos, isa-isang umilo ang maliliit na ilaw na nakapwesto sa daan. Parang bituin sa lupa. Napahinto si Vianzi. Kita ko ang gulat sa kanyang mukha. Akala ko simpleng lakad lang ito, mahina niyang sabi. Doon na ako nagsimulang magsalaysay. Ikinwento ko kung paano ko siya unang napansin, kung paano ang simpleng presensya niya ay unti-unting naging tahanan. Inamin ko ang mga takot ko, ang takot na baka hindi ako sapat, na baka isang araw ay piliin niyang lumayo. Ikinwento ko rin kung paano niya ako binago, kung paano niya ako tinuruan na maging mas matapang, mas tapat, at mas mapagmahal. Habang nagsasalita ako, napansin kong nangingilid ang kanyang luha. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang sorpresa. Inakay ko siya sa isang maliit na entablado na tila bahagi lang ng dekorasyon kanina. Doon, may isang kahon. Kinuha ko ito at inabot sa kanya. Nang buksan niya, nakita niya ang mga liham, isa para sa bawat buwan na magkasama kami. Sa bawat liham, may kwento, pasasalamat, at pangako. Pagkatapos ay sinabi ko ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin. Vianzi, ang araw ng mga puso ay hindi lang isang selebrasyon para sa akin. Isa itong paalala na pinili kita, araw-araw. At ngayon, gusto kong tanungin ka. Huminga ako ng malalim. Handa ka bang ipagpatuloy ang kwentong ito kasama ako, hindi lang ngayon, kundi sa lahat ng darating pang araw ng mga puso? Tahimik ang paligid. Para bang huminto ang mundo. Ilang segundo ang lumipas na pakiramdam ko'y ilang taon. Pagkatapos, ngumiti siya. Isang ngiting pa ng luha, saya, at pagmamahal. Oo, sagot niya. Isang salitang maikli, ngunit sapat upang baguhin ang lahat. Sa sandaling iyon, alam kong naging matagumpay ang sorpresa. Hindi dahil sa ilaw o liham, kundi dahil naging totoo ako. At sa araw ng mga puso, iyon ang pinakamahalagang regalo.